guys! Welcome back to my channel! Kung ikaw po ay bago dito, paki-like and subscribe. At para updated po sa aking mga uploads, paki-click lang po ang notification bell. So ngayon po ay pag-uusapan po natin paano nga ba ang gagawin kung nagko-cause ako ng discomfort yung mga breast milk. So, sobrang dami. So, nagko-cause na po siya ng discomfort. Tapos, nakakalagnat po yun. Na-try ko po yun dati hanggang sa, hanggang sa likod, hanggang dito sa balikat, hanggang sa balikat, ganyan. Hanggang dito sa may kilikili, dahil sobrang dami talaga. Masakit po siya, saka nakakalagnat po talaga. So, yung po pala natin, yung ating mga breast milk, pag sobrang dami po, masarap po siya ipapadede kay baby para mabawasan. At nagkukusin po siya kasi ng discomfort sa atin. So, ang gagawin nyo lang po, kailangan nyo po siyang i-pump para lumabas po. Kung wala po kayong pump, pwede po mano-mano, pipigain na lang po. Or pwede nyo po yan ipapadede sa yung mga asawa. Yes, ipapadede. Si mama dati pinadede niya sa papa para matanggal lang, para mabawasan lang po yung gatas. Pinadede niya daw po kay papa yung kanyang gatas. Kasi sa probinsya po kasi wala naman po kaming gamit na breast pump. Wala po kaming ganun. So, gagawa na lang po ng paraan para hindi po lalagnat po si mami. Yan, nagko-cause po kasi yan ng discomfort. So, pwede nyo pong ipadede sa inyong asawa or ipapump kung meron man kayong pump. Saka para hindi po siya masayang, pwede nyo po yan i-benta. Pwede nyo rin po siya ibigay. Marami pong mga mommies ang nangangailangan yan. Pwede nyo po siyang i-post po sa Facebook. Mag-join lang po kayo ng mga group sa breastfeeding mommies. Marami po yan. Tapos, kung gusto nyo naman pong magkapera, benta nyo. Pwede nyo rin po yan ilagay sa freezer. If ever po, humina po yung breast milk po, pwede nyo po siyang ipadede kay baby. Ayan, maglalast po yan ng matagal po pag nasa freezer. Pero kung nasa ilalim lang po, kunyari sa chiller lang, mabilis lang po yan Mabilis lang po siya. Hindi po siya magtatagal talaga. Ay, bless you! Tapos po, pwede nyo rin po yan i-donate po sa mga hospitals. Kasi may mga baby po na nasa NICU. Yung mga nangangailangan po ng gatas talaga. Yung mga preterm na baby, kailangan po nila yan para sa kanilang mabilis na pag-recover. So, wag po nating sayangin yung mga breast milk. So, dati po kasi namimigay po ako ng breast milk. Ay, papakita ko po. Marami po kasi akong supply, kaya binibigay ko po yun sa mga mommies po na nangangailangan. Tapos, yung kapalit po nun is, milk storage bag lang. Hindi ko po siya binibenta. Ngayon po, kasya lang po kay Lara, kaya hindi na po ako namimigay. So, wag po nating sayangin ha. Ibigay nyo na lang po sa mga nangangailangan. Or pwede nyo rin pong ibenta yan. Tapos po, baka sumakit na po yung dede nyo. Dahil sa parang nararamdaman nyo po yung sakit, masakit po sa ilalim, na-try ko rin po yan. Saka delikado po yan, baka pumutok po yung dede. Pag may namumuo pong gata sa ilalim, delikado po yun. So, yung gagawin nyo po dyan, yung likod po, ipapahilot nyo po siya pababa. Yung parang, pag ganun lang po. Yan, pababa. Pababa lang talaga. Hilot, pababa, hilot, pababa. Ayan. Hindi po pabalik-balik ha, basta pababa na hilot. Then, ate ko kasi, na-try na po yan. Sobrang sakit na ng dede niya. Tapos, hindi naman namin alam kung anong gagawin. So, ang nangyari po, diba, namumuo yung gatas. Pumutok po yung dede niya. Saka, delikado daw, sabi ng doktor, pwede daw malason yung ate ko. Pumutok po siya. Oh, sobrang sakit. Sobrang sakit ng ganun. Saka, ang pwede nyo pong gawin doon, ayun lang, ipapahilot. After nung hilot, lagyan lang po ng dahon na malamig. Pwede po dahon ng saging. Malamig po yung dahon ng saging. Ayan. Itatapal nyo lang po siya sa may dede. Para malamigan lang yung dede. Yan. Dahon kasi nilalagay namin sa probinsya So, yun lang po. Kasi sa experience ko, dahon po yung na-try ko. Pati po yung sa ate ko na isa. Kasi muntik na rin pumutok yung dede niya.
So, ayun lang po yung gagawin. Tapos, huwag po masyadong mabigat yung gagawin kasi lalo na pag bagong panganak ha, mabibinat pa yan. So, dahan-dahan lang. Tapos, careful lang po palagi. Ganun lang po. Hello! Hi guys! Ayan. Thank you for watching. Thank you for watching guys. Ayan, nakabote po si Samsam. So, nung pumutok po pala yung yung dede po ng ate ko, yung lumabas po is na nagnana po siya. Po, kulay dilaw at kulay green. Tapos may dugo, may kasamang dugo po. Kaya, ang sakit daw, ang sakit. So, kailan nga po ba dapat maligo pag bagong panganak? Ayan. Sa probinsya po, ang alam ko, kasi may nagsasabi din sa akin dito, uy, maligo ka after 1 month. Ikaw ba, te? Kailan ka pinaligo? Sa 2 linggo. 2 linggo. Oh. Yung iba naman po, 2 linggo, 3 linggo, ganon. Ayan. 1 buwan. Yung ate ko talaga pinaka-worst. Kasi ang ginawa nun, kasi mga yun, yung mga matatanda yung kasama namin dun eh. Nung nanganak siya, alam mo, hindi siya pwedeng kumilos. Yan, hindi siya pwedeng magsuklay ng buhok. Ang nangyari dun sa buhok niya, parang, ano nga yung tawag dun sa yung sa ng ibon? Halabaan? Yung iniitlogan ng ibon. Pugad? Pugad. So, ang nangyari po dun sa buhok niya, nagmukha pong pugad ng ibon. Or para pugad ng kuto siguro. Ganun. Tapos, sobrang tigas na. Kasi hindi nga siya pwedeng magsuklay. Tapos, hindi siya pwedeng maligo. Yun yung pinagbabawal sa kanya. Tapos, para hindi daw mabinat. Ayan. So, ang nangyayari, kabaliktaran po lahat pagka ganyan. Ay, yan. Mabilis po mabinat yung bagong panganak. Pagka ganyan. So, ano nga ba ang dapat gawin kung bagong panganak para mabilis po yung pag-recover? So, ang gagawin po natin is inumin po yung gamot na binigay po sa atin ng doktor. Ayan. Tapos, kailan nga ba dapat maligo? 1 buwan ba talaga? 2 buwan? Bawal ba talagang kumilos? So, sa experience ko po, hindi po yung totoo. Kasi nakita ko po dun sa ate ko, ang nangyari sa kanya, para siyang nalumpo. Hindi po siya makakatayo. Ayun. Tapos, yung buhok niya, basta kawawang-kawawa talaga yung ate ko. Buti na lang nandun yung isang ate ko. Pumunta siya doon. Pinuntahan niya yung isang ate ko na nanganak. Inalalayan niya. Si Yaya Vicky, inalalayan niya, te, yung isa kong ate. Sabi niya, tumayo ka. Tapos sinuklay niya. Kasi nga bawal, te, pinagbawalan. Tumayo ka, ayun, pinatayo siya. Hirap na hirap siya kasi nga parang nalungkoy na siya dahil doon sa pinagagawa nila sa ate ko. Kasi nga mga matatanda, yun yung mga turo nila. Tapos kailangan, 'di ba? Kailangan daw na maligo ng mga dahon-dahon. Okay lang po yung mga dahon-dahon siguro maligo tayo, pero wag po yung mainit na Parang patayin mo lang sana yung lamig. Kasi alam mo ba kung bakit hindi pwede tayong ng medyo mainit na tubig? Kasi po, hello. Kasi po, yung tahi natin, magsitanggalan yan. Paano yun? Hindi na tayo gagaling. Matagal na yung recovery natin sa sugat. Lara! Hello, Lara! So, matatagalan po yung paghilom ng sugat. Kasi natry ko po yan dati. Naghugas po ako ng maligamgam na tubig. May yun? Ano ba yun? May dahon. At saka wag po kayong umupo dun sa yung arinola daw, nalalagyan ng alcohol at mainit na tubig, ha? Na may tahi kayo. Kasi magsisipigtasan talaga yan. Hindi naman pwede ipatahin natin ulit, eh. Masakit kayo magpatahi. Kaya mas okay na malamig lang na tubig. Or pwede po patayin nyo na lang po yung lamig. Kung sobrang lamig-lamig talaga kayo, patayin nyo po yung lamig ng tubig. Tapos yung may dahon, okay lang po yun. Basta hindi po mainit. Kasi matatagalan talaga pag nagsipigtasan yung tahi. Sige ka. Nabagsakan ka ng kabinet. Tapos,
Ayun nga yung nangyari sa ate ko. So, nung nanganak ako, sinabi nung doktor sa akin, pagkatapos talaga, paglabas ni Lara, "Hi, Lara!" Paglabas ni Lara, sabi nung doktor, "Mami, maligo ka ha?" Tapos sabi ko, "Ngayon po?" Fit ka eh. "Oo, ngayon kung kaya mo," sabi. Pero hindi ako naligo noon after ng mga anak kasi hindi ko kaya eh. Hindi ko talaga kaya. Sobrang sakit ng tahi ko. July 23 ako nanganak. Tapos July 24 ng gabi. Ayan. July 23 ako nanganak. July 24, nandun pa kami sa hospital. Pagdating ng July 25, pinauwi na kami. Pagdating po ng July 26, naligo na ako. Saka wala pong kahit na ano yung nilagay. Walang kahit na anong-ano. Walang tawag nito, walang mga dahon-dahon. Ayan. Pure tubig lang po talaga. Mas mabilis pa akong gumaling kaysa nung dati na na naglagay ako ng naghuhugas ng mainit. Naku, nagsipigtasan yung tahi ko. Sobrang tagal kong gumaling. Alam mo ba 7 months na yung kifi ko na dumudugo-dugo pa. Oh, biruin mo, totoo 'yan. Oh, daig ko pa CS. Pero normal ako noon. Kaya, syempre, nadala ang ina. Hindi na ako umaano dun sa mga matatanda, yung mga ano-ano nila. Huwag kang magsuklay, huwag kang maligo ng sobrang ng hindi pa umabot ng 3 weeks, 4 weeks. Kasi sobrang tagal nun. Ay, sobrang tagal po nung 4 weeks, 3 weeks. Hindi naman po siguro masama na maniwala tayo dun sa mga matatanda. Pero, syempre, hindi ko lang sure. Ayoko na talaga, sa totoo lang, ayoko nang maniwala. Yung iba siguro, pwede pa. Yung mga dahon okay lang naman, basta wag po mainit. Yan. Kasi nga, magsisipigtasan talaga yung tahi mo. Sabi ni ate, ayan, pinaupo daw siya ng arenola na may alcohol, mainit na tubig, nag-crack daw yung tahi. Oh. Eh di mas matatagalan. Ano, magpapatahi ka ba ulit? Ha? Siguraduhin mo lang na magpapatahi ka kasi masakit yun. Ako, ayoko na. At saka dapat din po na kumilos tayo. Pagkatapos nating mga anak, kumilos ng mahinahon. Hindi po pwedeng hindi rin. Kasi, pag kumilos tayo ng mahinahon, nakakatulong po yun sa atin para hindi po tayo mabilis mabinat. Ayan. Pero, pag kumilos naman tayo ng sobrang sobrang akala mo atat na atat, ayan, mabibinat naman yun. Mabibinat ka. Mabibinat tayo. So, dapat mahinahon lang. Alam mo na, natututunan ko dun sa nanay ko. Ano siya? 7 kami. Hindi siya pwedeng kumilos talaga. Saka, ngayon, mabilis mabinat yung nanay ko. Alam mo yung konting konting galaw lang, mabibinat na siya. So, hindi rin maganda yung ganun. Yung hindi ka pwedeng gumalaw pag bagong panganak. Hindi ako kumbinsido dun. Kasi nga, 'di ba, parang nalumpo yung ate ko, hindi na siya makakatayo. Tapos yung nanay ko naman, mabilis siyang mabinat. Kaya binansagan siyang pag umutot daw, mabibinat na. Yan, hindi po talaga nakakatulong yung hindi tayo kikilos, hindi tayo gagalaw. Hindi nakakatulong yun para mabilis yung pag-recover. Ako parang hindi daw ako nanganak eh. Kasi after 2 days, naligo na ako. Naligo na talaga ako, tapos kumikilos. Konti lang nakilos. Basta kumilos ka lang, ganun lang. Pero wag yung wag kang maglaba ha, wag muna. Wag ka muna maglaba. Pag after 2 weeks, ayun, pwede ka na maglaba ng paunti-unti para kay baby. At saka pag bagong panganak, walang gana talagang magpusot. Mararamdaman mo yan. Sobrang pagod, nandun yung pagod lahat. Tapos wala kang lakas. Ganyan. Mararamdaman mo yan, lalo na sa mga first time mom dyan na hindi pa alam. Ganyan na ganyan yung mararamdaman. Walang gana. Walang gana kumilos. Pero kailangan mo yun para mabilis yung pag-recover. Thank you so much guys for watching. Please like and subscribe. At pwede po kayo mag-comment dyan kung kaya ko pong sagutin. Sa mga na-experience ko lang po, sasagutin ko po yan. Ayan.